Kamusta guys, ang maligayang Pasko. Ako si Dave. Sana magustuhan niyo tong grab story ko. Malalim ang gabi at binabagtas ni Arman ng maulan at madilim na kalsada sa Barangay Silencio. Sa likod niya, naririnig niya ang tunog ng ulan na tumutulo sa kanyang helmet, halo-halong ugong ng kanyang motor at kalansing ng mga lumang bahagi nito. Isa siyang grab rider at pagkatapos ng maraming biyahe ngayong araw, ito na ang huli niyang delivery bago siya makauwi. Pagod na siya, ngunit iniisip na lang niya ang maligambang na sabaw na hinihintay sa hapunan. Pagtingin niya sa app, nabasa niya ang address ng pickup, 6 Old Acacia Street. Napakurap siya. Tila hindi makapaniwala. Narinig na niya ang maraming kwento tungkol sa lugar na iyon, mga kwentong puno ng takot at hiwaga. Ang bahay daw na iyon ay pinamumugaran ng masasamang espiritu at ilang dekada na itong inabandona. Ngunit iniwasan niyang magpatalo sa takot. Ang trabaho ay trabaho. Isa lang itong address, walang dapat ipangamba. Pagdating niya sa 6 Old Acacia Street, huminto siya sa harapan ng kaluwangin at mataas na gate. Ang bahay ay parang larawang nabura ng panahon. Ang mga pader ay natatakpan ng lumot, ang mga bintana ay basag, at ang pintuan ay nakabukas ng bahagya. Animoy ay inaanyayahan siyang pumasok. Wala kahit anong ilaw mula sa loob, at ang hangin sa paligid ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Tumutunog ang mga dahon ng puno ng akasya na parang bumulong, ngunit wala namang tao. Huminga siya ng malalim bago siya lumapit at kumatok sa pintuan. "Grab delivery po," sigaw niya. Ngunit tila sinipsip ng dilim ang kanyang boses. Wala siyang narinig kundi ang mahinang kalansing ng ulan at ang tibok ng kanyang puso. Matapos ang ilang segundo, unti-unting bumukas ang pinto. Lumabas mula sa dilim ang isang matandang babae, nakasuot ng kupas na barot saya, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng manipis na belo. Hindi ito nagsalita, ngunit iniabot sa kanya ang isang package. Balot ito sa itim na papel na may pulang lubid na mahigpit na nakatali sa paligid nito. Napansin niyang nanginginig ang kamay ng matanda habang iniaabot ang package. Ngunit wala itong sinabi ni isang salita. "Salamat po," sabi ni Arman. Pilit ngumiti habang tinatanggap ang package. Tumalikod siya agad at nagmamadaling bumalik sa motor. Hindi na lumingon pa. May kung anong mabigat na presensya ang bumalot sa kanya habang umaalis siya. Parang pinagmamasdan siya mula sa dilim. Habang nasa biyahe, naramdaman niyang kakaiba ang bigat ng package. Mabigat ito kaysa karaniwan. At habang dumadaan ang oras, parang mas lalong bumibigat. Narinig din niyang parang may kumakalusko sa loob nito. Parang may gumagalaw. Pinilit niyang wag pansinin. Iniisip na baka insekto lang o kung ano man ang laman nito. Pagdating niya sa address ng customer, isang maliit na apartment sa dulo ng eskinita. Napansin niyang tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa nararapat. Kumakatok siya sa pintuan at ilang sandali pa'y binuksan ito ng isang binata. Mukha itong payat at maputla, parang ilang araw nang hindi natutulog. "Delivery po," sabi ni Arman habang iniabot ang package. Tinanggap ng binata ang package nang walang imik. Ngunit nang tumalikod na si Arman para bumalik sa motor, napansin niyang parang mas magaan ang kanyang delivery bag. Sinilip niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon pa rin ang pakihang itim na package na iniabot na niya sa customer. Napalunok siya. Sinilip niya ang apartment, ngunit pagtingin niya, ang pintuan ay sarado na at parang wala ng tao sa loob. Nang tingnan niya ang kanyang app, isang kakaibang notification ang lumabas. "Return to sender." Balot ng kaba, bumalik si Arman sa bahay sa 6 Old Acacia Street. Habang papalapit siya, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ang ulan ay huminto na, ngunit ang dilim ay parang mas lumalim. Wala nang liwanag ang mga poste at ang bahay ay mas misteryoso kaysa noong una niya itong nakita. Pagdating niya sa harapan ng bahay, iniwan niya ang package sa tapat ng gate at nagmadaling umalis. Ngunit habang papalayo siya, naramdaman niya ang bigat ng package sa kanyang bag. Muli niya itong sinilip. Naroon pa rin ang package. Tumigil siya sa tabi ng daan. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ng package ay may isang lumang manika. Marumi at basag ang mukha
Ngunit ang mga mata nito ay parang buhay, sumusunod sa kanyang galaw. Sa ilalim ng manika ay may papel na may nakasulat sa lumang Tagalog. Ang bawat sumpa ay may kapalit. Harapin mo ang iyong kasalanan. Biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Walang kaluskos, walang ugong ng motor, wala kahit ang huni ng kuliglig. Tumigil ang mundo. At nang lingunin niya ang paligid, naroon ang matanda, nakatayo sa likuran niya. Sa pagkakataong ito, wala na itong belo. Ang mukha nito ay sira-sira, puno ng sugat at uod. Ngunit ang mga mata nito ay diretso nakatitig sa kanya. Ang sumpa ay hindi nawawala. Tanggapin mo ito o ikaw ang magiging kasunod. Napaluhod si Arman. Hindi na niya alam ang gagawin. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga sumpa at kasalanang hindi tinutuwid. Napagtanto niya na ang package ay hindi simpleng gamit, kundi isang responsibilidad na kailangang harapin. Huminga siya ng malalim, inipon ang natitirang lakas ng loob, at dinala ang package sa harap ng bahay. Sa tulong ng maliit na lighter sa kanyang bulsa, sinimulan niyang sunugin ang manika. Habang nasusunog ito, narinig niya ang malalakas na iyak, hindi mula sa kanya, kundi mula sa loob ng bahay. Ang pinto ay bumukas ng malakas at nakita niyang tila nabubura ang bahay, parang nawawala ito sa mundo. Matapos ang ilang minuto, natapos ang lahat. Ang package ay abo na at ang bahay ay nawala. Iniwang bakanting lote ang dating kinatatayuan nito. Ang hangin ay gumaan at parang bumalik ang normal na ingay ng gabi. Kinabukasan, natagpuan si Arman ng isang kapwa rider. Tulog sa tabi ng kalsada ngunit buhay. Walang bakas ng bahay sa 6 Old Acacia Street. Mula noon, natutunan niya ang halaga ng pagtanggap sa nakaraan at pagtuwid sa pagkakamali. Ang bawat sumpa ay maaaring maalis, ngunit kailangan itong harapin ng may tapang at pananampalataya. Sa buhay, hindi sapat ang tumakas. Harapin ang mga problema, sapagkat ang pagtanggap at pag-ako sa responsibilidad ang tanging daan upang makalaya.